So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Jeron Ennis kalaban si Oisman Lima, kung saan mga idol kagaya po sa ina-expect natin. Parang bumili lamang si Jeron Ennis ng mantika sa tindahan ni Aling Pasing. Tinapos kaagad nito ang laban niya kay Lima. Unang segundo pa lang ng laban mga idol, pinabagsak na nito si Lima. Hilong-talilong talaga mga idol ang batang prospect. At ilang segundo lang ang nakalipas mga idol, bumagsak ulit itong si Lima dahil sa uppercut ni Jeron Ennis. At dito na nagtapos ang laban mga idol. Hininto kaagad ng referee ang bakbakan. Grabe talaga itong si Jeron Ennis mga idol. Hindi man lang nito pinalagpas ng round 2 ang kalaban. Samantala matapos nga po mga idol, pinagdudahan ng mga ilang boxing fans sa Terence Crawford. Gumamit daw ito ng pinagbabawal na gamot sa naging laban niya kontra kay Canelo Alvarez. Dahil 2 division daw ang inakyat nito. Tapos na-maintain pa daw nito ang kanyang lakas at bilis sa bakbakan. Kung saan mga idol, parang hinalin tulad nga ni Ryan Garcia, itong si Juan Manuel Marquez kay Crawford. Ayon kay Bagito mga idol, duda daw talaga ito kay Marquez. Noong time na pinatulog niya si Pacman sa ibabaw ng boxing ring, palagay ni Bagito mga idol gumamit daw ng fed si Marquez para tulungan siya na manalo kay Pacman sa bakbakan. At isa sa mga dahilan mga idol kung bakit nasasabi na Ryan Garcia ang ganitong bagay dahil wasak na daw ang mukha ni Marquez sa pang-apat na laban nito kay Pacman, pero parang hindi daw nawalan ng lakas si Marquez at nakatapon pa daw ito na malakas na suntok na siya daw nag-knockout kay Boss Manny. Well, gayon pa man mga idol, kagaya sa mga sinabi natin noong nakaraan, sariling opinyon lamang ito ni Ryan Garcia. Wala pa rin bilang ang kanyang mga sinabi dahil hindi naman nagpositibo si Marquez sa drug test nito sa naging laban niya kay Pacman. Kagaya sa pag-negative ni Crawford sa laban kay Canelo, spekulasyon lang ang lahat ng to mga idol. Kagaya kung paano dati pagdudahan si Pacman na gumagamit ito ng bawal na gamot. Kaysa galing daw ito sa mababang dibisyon, tapos binugbog nito ang mga halimo sa higher weight class. Pero gayon pa man mga idol, mapapaisip ka talaga sa mga sinabi ng Ryan Garcia o di kaya magdududa ka talaga mga idol dahil isang Mexican fighter po si Marquez. Prone kasi palagi lahat ang Meksikano na maging positive sa drug test. Kahit sa ngayong generation mga idol, karamihan mga Meksikano nagpo-positibo sa drug test. At si Crawford naman, merong conflict of interest mga idol dahil kaibigan nito si Victor Conte na isang ex-con na kulong dati dahil sa pagbibigay ng bawal na gamot sa mga atleta. Pero gayon pa man mga idol, sabi-sabi lang ito hanggat hindi nagpo-positibo ang boxer sa drug test. Malinis pa ito mga idol. Sa kabilang banda naman mga idol, Kyonosuke Kamida nagbanta kay Casimero na hindi daw obra ang bagsik ng Pinoy sa kanya sa bakbakan. Babantayan niya daw mga idol ang pamatay na atake ni Casimero. Ito nga ang kanyang left hook na tumapos dati kay Saul Sanchez. Tatanggalin daw ni Kamida ang pinakamalakas na arsenal ni Casimero sa bakbakan nila para hindi daw ito makaporma sa ring. Well, magandang plano ito mga idol ni Kamida. Napakagandang game plan talaga ito. Pero tandaan natin mga idol, kung iniisip ng hapon na tatanggalin niya ang pamatay na atake ni Casimero, malamang ganito rin ang iniisip ng kampo ni Alas. Ang tanggalan din ng pangil itong si Kamida. Malalaman na lang natin yan mga idol sa aktual na bakbakan kung sinong game plan ang maging epektibo.